Magandang umaga muna sa inyong lahat, no? Sa lahat po ng mga kababayan natin, sa lahat po ng sulok ng mundo, no? Saan man po kayo naroroon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Yeah. So, mga kababayan, no? Nga pala, I'm Admin Rich. Sa mga nanonood sa YouTube, I'm Admin Rich from the Philippines. Commentator, political commentator, no? So, mga kababayan, ang atin pong topic ngayon, mga kaibigan, ay pupunahin lang po natin itong ginawa po, no, ni Vice President Sara Duterte, na ginamit pa po niya, mga kaibigan, ang logo po ng Bagong Pilipinas, no? Ginamit po niya ang logo ng Bagong Pilipinas para lamang po magbigay ng official statement na kinokondena niya yung ginawa po ng ating kapulisan doon po sa pagre-raid, no? So, mga kaibigan, no, ito pong si Vice President Sara Duterte ay ginamit po niya yung logo po ng Bagong Pilipinas. Mga kaibigan, alam naman natin kung ano po ang purpose ng Bagong Pilipinas, kung bakit ang ating Pangulong Bongbong Marcos ay inilunsad po, no, yung Bagong Pilipinas. At the same time ay syempre pag nilunsad mo ang isang sabihin na nating tema, no? Kasi tema yan tema ng gobyerno yan ng ating pangulo, no? Na gusto niyang talagang mag-grab talaga ng mga Filipino, no? Hindi lang po sa ating isipan kundi sa salita at maging sa gawa, no? In short, mga kaibigan, gusto ng ating Pangulo na maging rooted po tayo, na maging indebted po tayo dito sa Bagong Pilipinas. So, sa pamagitan po itong Bagong Pilipinas na tema ng gobyerno ng ating Pangulo, gustong ipaalam ng ating Pangulo sa taong bayan na, hey, ito na tayo, Bagong Pilipinas. Natatandaan niyo, mga kaibigan, nung Bagong Pilipinas kick-off rally na pumunta nga tayo doon, di ba? Ang Pangulo natin, meron siyang sinasabi doon na mga ilang puntos tungkol sa Bagong Pilipinas. At kasama na doon, mga kababayan, yung sinabi ng Pangulo natin na bawal ang maghari-harian sa Bagong Pilipinas. Alam naman natin, mga kaibigan, in the past administration na talagang naghari-harian po ang mga Duterte. Naghari-harian po ang otoridad, no, na inaalaw po, no, kasi yun ang mandato ni Duterte na kapag kita nyo naman, di ba, 30K tukhang po, no? So kasama na po diyan yung mga collateral damage. So kung titingnan po natin yung past administration, ito po yung kanilang naging tema ng gobyerno, ang paghahari-harian, no? In a way na yung ating mga kababayan walang due process, basta na lang kinikitlan po ng buhay, no? At merong pang mga direktiba ang dating Pangulo na tungkol yan sa pulburon, i-tsugi nyo. Walang barel, bigyan nyo, palabanin. So in short po, mga kaibigan, ganun po ang naging directive. Paghahari-harian po, no? At hindi lang po dyan sa drug war, kundi maging sa mga pagdating po sa social media. Dahil alam naman po natin na sa panahon po din ni Digong ay talagang ang dami pong mga bayarang trolls. Mga kaibigan, hindi lang po sa panahon niya. Dinala din po niya yan, maging sa panahon ngayon ng ating Pangulo Bongbong Marcos, nandyan pa rin po ang mga bayarang trolls ng mga DD sheets. Mga kaibigan, gagamitin lang natin yung konteksto, yung inilabas po ng Oxford Research, no? Na sa kanila pong research ay kanila pong nakita doon na sa panahon pa lang, start pa lang po ng kampanya po ni Digong ay andyan na po ang pagbabayad ng $200,000 para po sa mga trolls. At ang mga gawain ng mga trolls na to sa social media ay bahain, i-flood po ang social media ng mga komentaryo na pro Duterte, no, na mga komentaryo at para i-bash
yung mga against po kay Duterte. So hanggang ngayon andyan pa rin po yan, no? So moving forward mga kababayan, ito po yung paghahari-harian na sinasabi po ng ating Pangulo na bawal na po sa bagong Pilipinas, no? Bawal na ang maghari-harian. And then, ano pa, bukod sa bawal ang paghahari-harian, naalala ko rin yung sinabi ng ating Pangulo na sa bagong Pilipinas, bawal na ang waldas. Diba? Sa bagong Pilipinas, tanggalin nyo na yung inyong mga nakasimangot na mga mukha. Palitan nyo na ng ngiti, no? Sa mga government offices. Huwag nang magtataray. Palitan na daw ng ngiti, i-accommodate ang mga kababayan natin. Marami pa siya mga sinabi mga kaibigan tungkol sa bagong Pilipinas. At eto mga kaibigan, gusto ng Pangulo natin na maging isa puso, isa isip, isa gawa, talagang maging indebted po ang mga Filipino tungkol dito sa bagong Pilipinas. Yan po ang aim ng ating gobyerno. Kaya nga po mga kaibigan, no, kapag gusto mo kasing maging rooted, no, sa sistema ng mga Pilipino, ang bagong Pilipinas na tema ng ating gobyerno ngayon, kailangan sa lahat ng bagay. Kaya nga po mga kaibigan, ini-inject din yan ng ating Pangulo, mga kaibigan, doon sa pagbibigay niya ng executive order, di ba? Na tungkol sa paggagamit din every Monday, no, kapag merong mga flag ceremony, ay talagang yung bagong Pilipinas hymn ay kantahin din. And then yung bagong Pilipinas na pledge ay i-recite din. So, yan po, isa po yan mga kababayan, no? Na kung gusto mo talagang gawing rooted sa mga Pilipino, hindi lang sa tema, no? Kundi sa lahat po ng aspeto ng ating gobyerno. Alam naman natin ang ginagawa ng gobyerno, di ba? Bagong Pilipinas, serbisyo fair, dinadala po niya yan sa mga probinsya po ng buong Pilipinas, 82 provinces. At hindi lang po yan, no? Love for All at marami pa po. Meron pang presidential assistance at iba-iba pang mga programa ng ating gobyerno. At hindi lang po yan. Maging yung mga simultaneous na mga proyekto na ginagawa ngayon ng ating gobyerno para ang kabuhayan ng mga Pilipino ay mas maging maayos, di ba? So, aiming po tayo for middle class income, mga kababayan, na ang mga kababayan natin hindi na lang palaging low income kundi maging middle class naman, mga kaibigan. Mas maraming middle class kaysa mahihirap. Yan po ang aim ng ating Pangulo. At least mabawasan niya ang poverty rate, mga kaibigan, na at least man lang pagbaba niya ng pwesto ay 1 digit na lang, mga kaibigan. So, yan po ang aim ng ating Pangulo talaga. Kaya talagang alagaan po natin yung bagong Pilipinas. At dito nga mga kaibigan, pupunahin po natin yung ginawa ni Sara Duterte na ginamit pa niya ang bagong Pilipinas logo, mga kaibigan, para dito sa kanyang official na pahayag. At hindi lang yan mga kaibigan, insulto po ito sa opisina ng Vice Presidente. Guys, sino ba ang nakaraang Vice President natin? Ang nakaraang Vice President po natin ay si Leni Robredo. Si VP Leni Robredo. Mga kaibigan, hindi po ako fan ni VP Leni Robredo. Alam niyo naman na panahon po ng kampanyahan, isa po ako sa talagang grabe magtuligsa kay VP Leni Robredo. Isa po ako sa grabe talaga na sabi nga ng mga detractors ko, no, sa TikTok, no, na dilawan. Nung bumalik po ako sa TikTok just recently nitong March, ay may mga DD sheets na galit sa akin at sinasabi, sino ba tong babaeng to? And then may nagsabi na dilawan, si Admin Rich yan. Alam mo, kawawa dyan si Leni Robredo. Kawawa dyan si Madam Leni nung panahon ng kampanyahan. Kinawawa ng babaeng yan. So, ganun ako tingnan nung mga dilawan. Na kinawawa ako daw talaga si VP Leni Robredo nung panahon ng kampanyahan. Dahil grabe talaga ako, mga kaibigan. Pag nagpo-post, nagre-real talk ako sa TikTok. Yan ang dahilan kung bakit 12 accounts ko puro ban. No? So, moving forward, mga kaibigan, ang dati pong vice presidente
na gumamit ng seal ng Vice President of the Philippines ay si BP Leni Robredo, na alam po natin na iginalang po niya ang seal ng Vice President of the Philippines. Hindi naman po niya binaboy. Pero ngayon mga kababayan, meron tayong Vice Presidente na binababoy ang opisina at ang seal ng Vice President of the Philippines. Ginamit pa ang opisyal na with seal of Vice President of the Philippines at andyan pa ang logo ng Bagong Pilipinas. Papakita ko sa inyo Babanatan lang natin ito mga kaibigan kasi hindi maganda yung ginagawa ni Sara Kahit saan nating tingnan mga kaibigan, kahit saan mo tingnan, hindi talaga maganda ang ginawa niya mga kaibigan. Kaya babanatan natin ito ngayon sa komentaryo. Eto, papakita ko sa inyo Logo ng Vice President at logo ng Bagong Pilipinas. Ginamit po niya with official seal of Vice President of the Philippines and with the official logo of Bagong Pilipinas na isinusulong ngayon ng ating Pangulo na sa Bagong Pilipinas wala daw sinisino. Yan ang sabi ng Pangulo natin mga kaibigan. Sa Bagong Pilipinas walang sinisino, walang kaikaibigan. Hindi pwede yung mayaman to ay ipagtanggol natin kasi mayaman. Hindi pwede yan. Walang sinisino. Kahit sino ka pa. Apollo Kibuloy, walang pakialam ang Pangulo natin. Kahit sino ka pa. Basta nagkamali ka, nagkasala ka, accountable ka. Ngayon mga kaibigan, ginamit ni Sara Duterte ang opisina niya para magbigay na naman ng panibagong official statement of the Vice President of the Philippines para ipagtanggol ang isang fugitive, para ipagtanggol ang isang rapist, para ipagtanggol ang isang human trafficker, para ipagtanggol ang isang tao na most wanted ng FBI. Tingnan niyo mga kaibigan, ang ginagawa ni Sara Duterte. Sa tingin niyo maganda ba yan? Alam niyo mga kaibigan, kung talagang gustong-gusto niya talagang ipagtanggol si Kibuloy, mga kaibigan, dapat in-spare man lang sana niya ang opisina ng Vice Presidente. Sana nagbigay na lang siya ng statement as private citizen. Basta wag na lang niyang gagamitin ang official seal ng Vice Presidente ng Pilipinas. Dahil once na ginamit mo ang official seal ng Vice Presidente ng Pilipinas, ibig sabihin, official yan. Official statement yan ng Vice President of the Philippines. Napakalaking insulto nito sa lahat ng mga naging Vice Presidente ng ating bansa. Malaking insulto din sa Bagong Pilipinas, sa ating Pangulong Bongbong Marcos na siya ang proponent ng Bagong Pilipinas na yan. Mga kaibigan, ulitin ko ang sabi ng ating Pangulo, sa Bagong Pilipinas bawal ang naghahari-harian. Sa Bagong Pilipinas walang sinisino. Sa Bagong Pilipinas walang kakampihan. Pero eto, ang ating Vice Presidente, Sara Duterte, binababoy niya ang Bagong Pilipinas logo at binababoy ni Sara Duterte ang Vice Presidente, ang Vice President. Binababoy niya ang opisina ng Vice Presidente. Anong klaseng tao yan? Kung gusto mong magbigay ng statement, kung gusto mong kampihan ang isang kriminal, ang isang rapist, ang isang fugitive, magbigay ka ng statement by yourself only. Huwag mong gagamitin ang mga official seal ng ating gobyerno, ng ating pamahalaan. Wala ka talagang kakwenta-kwentang Vice Presidente. Wala ka talagang delikadesa. Ang kapal talaga ng mukha mo, Sara Duterte. Makapal ang mukha mo, Sara Duterte. Saan ka ba humuhugot ng kakapalan ng mukha? Ay talaga naman, ako'y nagigigil talaga. Ang kapal ng mukha, Sara Duterte. Sana marinig mo ito na makapal ang mukha mo. Grabe ka, sobrang kapal ng mukha mo. Ay nako, ang aga-aga mga guys, ako'y na high blood, no? Mabuti na lang at hindi talaga ako high blood. Ang aking dugo ay normal. Mabuti na lang talaga, no? Naalala niyo nung rally, di ba? Nagsisigaw ako doon. At talagang pinapababa ko talaga siya sa katungkulan niya as Vice Presidente. At sinasabi ko, makapal ang mukha mo. Wala kang delikadesa. Binigyan ako ng tubig ng aking mga kasamahan kasi
Nagwo-worry sila sa akin, baka daw bigla akong matumba sa stage kasi parang talagang hype na hype yung aking emosyon at talagang grabe mga guys. Pero kontrolado ko ang sarili ko at hindi po ako high blood, no? Hindi po ako niyan matutumba. Control ko po ang aking sarili. Alam ko kung saan ako titigil sa pagsigaw, alam ko kung kailan ulit ako sisigaw, at alam ko kung kailan ako magiging kalmado. In short, control ko po ang aking sarili at ang aking emosyon, no? So, eto mga kaibigan, ang kapal talaga ng mukha ng Vice Presidente natin. Nakakahiya. Binaboy niya ang upuan ng Vice Presidente para magbigay ka ng statement na kinakampihan mo ang isang fugitive, ang isang criminal, ang isang rapist. Sabi ko nga mga kaibigan, no, meron pa siyang statement na isang bansa daw na makabata. Sandali, na ano niyo na ba yung mga kaibigan? Yung ginawan ko pa yun ng video. I-ano ko lang yung kaunti na para makita niyo lang kung ano yung sinasabi ko, na lalo kong naggagalaiti dito sa kanyang sinabi, no? Na may sinabi siya dito na isang sa pagtaguyod ng isang bansang makabata. Meanwhile, Ayaw maging matatag tungo sa pagtaguyod ng isang bansang makabata. Yan, sabi niya, patuloy daw tayo sa pagtaguyod ng isang bansang makabata. Makabata. Sino ba yung bata? Sino ba yung mga kabataan? Mga kaibigan, sino-sino ba yung mga nabiktima ni Kibuloy? Di ba ang mga nabiktima ni Kibuloy ay ages 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, may 17 pa at may 18 years old pa? Mga kaibigan, doon sa mga nag-testify, guys, ito sa tingin ko si Kibuloy, choosy. Hindi po siya nangre-rape ng mga gurang. Siyempre, mag-rape ka rin lang. Ang mga nire-rape po ni Kibuloy, mga kaibigan, di po natin pinagtatawanan dahil ni-rape sila. Ang natatawa po tayo dito kasi dahil sa sinabi kong gurang, no? Kasi naalala ko, sarili ko, gurang na ako eh. So mga kaibigan, si Kibuloy po ay choosy. Hindi po siya nagre-rape ng mga age na tumutungtong na ng mga 22, parang wala na yan eh. Ang taste po ni Kibuloy ay mga 10, 11, hanggang 17 years old. Ganyan po kabata. Ganyan po mga kaibigan, ang mga sinira ni Kibuloy na mga buhay ng ating mga kabataang, mga babae, mga kababaihan na sinira po niya ang buhay. Guys, hindi siya umaattend sa mga patawag sa kanya sa Congress, sa Senate, sa korte. Hindi siya umaattend. Bakit hindi ka umaattend? Kasi guilty ka. Yun lang naman yun eh. Ang tao na hindi humaharap, guilty yan. Ilang beses na siya pinagbigyan, mga guys. Ilang beses na siyang pinagbigyan, pero hindi siya pumupunta kasi nga guilty siya. Hindi siya makaharap dahil alam niya na talagang guilty siya at talagang meron siyang ginawang kasalanan. So, mabalik tayo mga kaibigan dito kay Sara Duterte, no? So, ayan nga ang ginawa ni Vice President Sara Duterte. Siya po, mga kaibigan, ay isang walang delikadesa, no? So, ginamit niya ang logo ng Bagong Pilipinas. Mga kaibigan, kino-call out po natin dito ang ating Pangulo, Bongbong Marcos. President Bongbong Marcos, no? Mahal na Pangulo, Bongbong Marcos. Papayagan niyo po ba ito na ang Vice Presidente ginagamit pa ang official seal or ang official logo ng Bagong Pilipinas para sa kanyang pagtatanggol sa isang fugitive, para sa kanyang pagtatanggol sa isang tao na rapist? Di umano. Sabihin na natin rapist siya. Kasi ayaw naman niyang humarap eh. Ayaw naman niyang humarap talaga at ipagtanggol ang kanyang sarili. Diba?
Kasi mga kaibigan, kung humaharap lang sana siya at pinagtatanggol niya ang kanyang sarili, pwede pa tayo magkaroon ng benefit of the doubt na, ay baka ano yan, baka hindi naman talaga totoo yan, baka wala naman talaga siyang kasalanan. Kasi ayan siya, pinagtatanggol niya yung sarili niya. Na sinasabi niya na hindi totoo yan, pinagtatanggol niya ang sarili niya. Baka naman talagang hindi totoo. Pero sa kanyang inasal na nagtatago siya, mga kaibigan, ay masasabi natin na talagang rapist siya. Na talagang lahat ng mga paratang sa kanya ay ginawa niya talaga. Dahil yung pagtatago, mga kaibigan, wala pang nagtago na hindi guilty. Halos lahat po ng mga nagtago, mga kaibigan, guilty yan, kaya nga nagtatago eh. Kasi kung hindi ka guilty, at haharap ka, mga kaibigan, sa korte, lalabas naman ang katotohanan eh. Meron nga tayong justice system eh. Meron tayong mga judges na magtitimbang-timbang, pag-aaralan ang kaso, malalaman kung guilty ka o hindi. Bakit ka natatakot? Di ba? In the first place, kung ikukulong ka man dahil yung kaso ni Kibuloy, non-bailable yan eh. Pero naniniwala ako kung ikukulong man si Kibuloy, mga kaibigan, bibigyan pa rin yan talaga ng special treatment. Hindi yan isasama doon sa mga simple na mga tao. Hindi yan doon isasama. Baka mga kaibigan, ikukulong lang yan sa baka sa NBI, pagkatapos merong kama, may sariling kama, may sariling refrigerator, kumbaga, komportable pa rin. Di ba? Mga kaibigan, kasi high profile yan eh. Pastor, tapos napakayaman, pagkatapos connected pa kay Duterte, mga kaibigan. So kahit paano, bibigyan nila yan ng kumbaga, ng courtesy na hindi yan isasama doon sa mga nakakulong na mga simpleng tao. Di ba? Kaya, bakit siya natatakot? Magiging ongoing naman yung case niya at pag-aaralan, di ba? Kung talagang may kasalanan siya o wala. So, ibig sabihin dito mga kaibigan, talagang may kasalanan si Kibuloy dahil hindi siya pumupunta sa sa patawag sa kanya. So, mabalik tayo kay Sara Duterte. So, yan mga kaibigan, ginamit ni Sara ang official seal ng Bagong Pilipinas or official logo ng Bagong Pilipinas at ginamit pa niya ang kanyang opisina para i-spread sa taong bayan, sa buong mundo, ang kanyang walang delikadesa. Kasi ginamit niya ang opisina ng Office of the Vice President para magbigay ng official statement na kampihan ng isang tao na napakaraming reklamo sa kanya ng panggagahasa, human trafficking, sex trafficking, forced marriage, meron pa cash smuggling, forced labor ng mga kabataan at pinapamalimos pa. Si mga kaibigan, ang daming kaso ni Kibuloy at most wanted ng FBI. Pero eto meron tayong Vice President na ginagamit ang kanyang opisina with the official seal of the Vice President of the Philippines para lang kampihan ang isang fugitive. Guys, malaking insulto ito sa ating bansang Pilipinas. Malaking insulto ito sa mga Pilipino na mga matitino. Malaking insulto ito sa ating Pangulo. Malaking insulto ito sa Marcos administration. At lalong malaking insulto ito nang ginamit niya ang official logo ng Bagong Pilipinas. Dahil ang logo na yan ng Bagong Pilipinas, mga guys, ang ibig sabihin ng logo na yan, napaka-importante niyan mga guys. Ang ibig sabihin ng logo ng Bagong Pilipinas ay isang Bagong Pilipinas, bawal ang kakampi doon sa mga rapists, bawal kumampi sa mga fugitive, bawal kumampi sa mga kriminal, bawal kumampi sa mga tao na may ginagawa na masama. At ang logo ng Bagong Pilipinas, bawal kumampi, bawal maghari-harian, bawal magwaldas, bawal ang mga kumampi sa mga kaibigan, walang sinisino ang Bagong Pilipinas na logo.
Walang sinisino ang tema ng bagong Pilipinas ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Basta kailangan nasa tama ka. Pero ginamit ni Sara Duterte ang logo ng bagong Pilipinas. Pangulong Bongbong Marcos, ano pong masasabi niyo dito? Kung gusto niyo panawagan po sa ating Pangulo Bongbong Marcos, sana po inyong marinig sana ninyo ito at sana po ay makarating po sana sa inyo ito. Kung nais po natin, Pangulo Bongbong Marcos, no? Pangulong Bongbong Marcos, Pangulong BBM, kung nais po natin na talagang maging indebted po ito sa buhay ng mga Filipino, itong bagong Pilipinas, huwag po nating hahayaan na merong mga tao na katulad ni Vice Presidente Sara Duterte na magmalabis na gamitin itong logo ng bagong Pilipinas para sa kanyang kaengotan, sa katangahan niya. Huwag nating hayaan, mga kaibigan, na gamitin ito ng tao na ito, ang bagong Pilipinas logo, para kampihan ang kanyang kaibigan. Guys, kung isang tao na matuwid yung si Sara Duterte, alam mo ang dapat niyang gawin? Kausapin niya si Kibuloy, Vice Presidente siya eh. Best friend nila yan eh. Kausapin niya si Kibuloy na sumuko ka na, Kibuloy. Tama na yan, sumuko ka na. Kung matinong tao itong si Sara Duterte, no? Sara Duterte, kung nakikinig ka ngayon, hindi na kita tatawagin Vice Presidente. Sara, kung nakikinig ka, kung matino kang tao, Sara Duterte, kausapin mo si Kibuloy at sabihin mo sa kanya na sumuko na siya nang sa ganon hindi nagkakagulo ang mga pulisya natin. Nagrereklamo ka pa na ang gulo nang nangyari? Nagrereklamo ka pa na overkill? Nagrereklamo ka na grabe naman yung ginawa, iisang tao lang. Hello? Sino ba ang nanggulo? Walang iba kundi kayo din. Ang mga suporta ni Kibuloy, kitang-kita sa video, may mga video kung gaano ginawa ng mga supporters ni Kibuloy. May hawak pang tubo? May tubo pa ha? Pagkatapos may pumupukpok sa SAF. Kung titingnan natin, kawawa ang ating kapulisan. Sinusunod lang nila ang order sa kanila. Pero eto, meron tayong mga kababayan na hindi marunong sumunod sa batas. Yan kasi ang turo sa kanila ni Kibuloy. At maaring yan din ang turo sa kanila ng mga Duterte. Huwag kayong sumunod sa batas. Ipaglaban nyo si Kibuloy. Kita nyo mga kaibigan? Ganyan ba? Ganyan ba ang iluluklok ng mga DD Sheets na maging Pangulo ng Pilipinas sa 2028? Ganyan ba ang gusto ng mga DD Sheets na maging Pangulo na hindi marunong sumunod sa batas? Na hindi alam kung ano ang tama sa mali? Vice President Sara Duterte, sinasabi mong lawyer ka, di ba? Sinasabi mong abogado ka. Dapat, yung best friend mo na si Kibuloy, sinasabihan mo na sumuko. Para wala nang gulo, di ba? Pinapasuko mo dapat yan. Pero anong ginagawa mo? Kinokonsenti mo. Ginagamit mo pa ang iyong logo, ginagamit mo pa ang posisyon mo as Vice President of the Philippines para ipagtanggol ang isang tao na fugitive, ang isang tao na wanted ng FBI at ang isang tao na rapist. Diba? Mga kaibigan, talaga naman, nakakagigil, no? Saglit lang mga guys, no? Ako muna yung magbabasa ng comment, no? Babasa muna ako. Dito muna sa YouTube, no? Magandang araw po sa lahat. Magandang araw din. PBBM solid, mabuhay ang bagong Pilipinas. Mabuhay ang bagong Pilipino. Yan. Richie, correct kayo, Ma'am Rich. Yan. Mag Takahashi, tama ka ho, Admin Rich. Yan. Lorelai Desener, shout out, Ma'am Rich. Good morning. Good morning din po sa inyo, Lorelai. Toda Analisa, makabata, bata isip ni Fiona. Correct ka dyan, no? Batang isip nga. Yan. Ariel Cortez. Yan. May DD sheet dito. Yan. May DD sheet na nakapasok dito sa comment section. And Romel, greetings from San Jose, California. Greetings din po sa inyo, no? Kumusta po kayo lahat dyan sa California? And yung iba hindi ko mabasa yung inyong
Dusterio. Ayan. Yan. So dito naman sa sa Facebook. Yan. Delta Games, good morning. Good morning din po sa inyo. And Gerardo Rom, Lenny Del Rosario, Connie Libo on Loabol, Elena Perlas. Raima Importado. Hello po. Hello din po sa inyo. Yan. Lourdes Tuvera. Miles, biglang nawala. Miles Tenorio. Puso mo admin rich. Yan. Efren, sino to? Yan. So yan mga kaibigan, tuloy po natin yung ating talakayan, no? So ayan po mga kaibigan, binaboy ng ating Vice President ng Pilipinas ang opisina ng Vice Presidente. Mga guys, wala talagang delikadesa si Sara, no? Ito real talk tayo, real talk. Wala talaga siyang delikadesa, no? Knowing mga guys na yung seal ng Vice President of the Philippines, hindi lang kanya yan eh. Hindi niya pinapangalagaan yung seal ng Vice President of the Philippines. Sana iniisip niya na hindi lang kanya yan. Sa ngayon siya ang nakaupo, siya yung nandyan. Pero ilang vice presidente na ba ang nagdaan sa ating bansang Pilipinas? Napakarami na, di ba? Pero eto siya mga kababayan, anong ginawa niya sa seal ng Vice President of the Philippines at ngayon naman sa logo ng bagong Pilipinas, di ba? So makikita natin na talagang wala talaga siyang delikadesa. Wala siyang good breeding. Parang hindi siya napalaki ng maayos ng kanyang magulang. Mga guys, ewan ko pero kung may tatay ka nga naman na Rodrigo Roa Duterte, mapapalaki ka ba lang maayos? At alam naman natin yung nangyari mga guys, di ba? Sa pamilya niya. Yung nanay niya mukhang matino eh. Mukhang yung nanay niya parang hindi na nakatiis kay Duterte. Kaya iniwan niya si Duterte, di ba? Di ba sabi ni Digong, iniwan daw siya? Mukhang hindi na nakatiis eh, kaya iniwan siya. Ba? So yan mga guys, no? Eto lang, no, masasabi natin kay Sara Duterte. Pwede ba, Sara? Umayos ka naman. Sabi-sabi ka pa na bansang makabata. Pero mga bata yung mga biktima. Nung sila ay ginahasa, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 hanggang 17, mga bata yun. Pero bakit hindi mo pinagtatanggol? Parang mas pinagtatanggol mo pa. Hindi parang kundi talagang pinagtatanggol mo pa si Kibuloy. At ang sinasabi mo na yung mga nag-witness, mga nagrereklamo na mga kabataan, na mga babae, ang sinasabi mo ay gawa-gawa. Nagdududa ka sa kanila. Di ba dapat ikaw ang unang kumakampi? Di ba ikaw dapat ang unang naghahanap ng hustisya? Dahil ikaw ang babae, ikaw ang nanay, at ikaw ang DepEd Secretary. Hello? Kapag pala may nangyari sa mga estudyante natin, sa mga pupils, na halimbawa ginahasa ng isang mataas na opisyal ng DepEd, kakampihan mo pa pala yung mataas na opisyal kaysa doon sa mga kabataan. So Sara, kapal na mukha mo. Makapal ang mukha mo, Sara Duterte. Wala kang delikadesa. Umalis ka na dyan sa pwesto mo. Kasi unang-una sa lahat, nandyan ka sa kabinete ng ating Pangulo pero hindi mo siya sinusuportahan.
Eto pa mga guys ha, alam niyo ba na nung Independence Day, di ba doon siya nag-celebrate sa Davao City? Ano ang direktiba ng ating Pangulo? Lahat ng offices, lahat mga guys, ibig sabihin, from the Office of the President hanggang sa pinakamababang opisina ng gobyerno. Kapag may flag ceremony, hanggang sa mga paaralan, lahat nga ilahat. Kapag may flag ceremony, ipakanta ang bagong himno ng bagong Pilipinas at iparecite ang yung dinagdag mga kaibigan na bago na pledge para sa bagong Pilipinas. Pero anong ginawa ni Sara Mau sa Davao nung Independence Day? Kahapon, anong ginawa niya sa Davao? Hindi niya sinunod ang directive ng ating Pangulo na ipakanta ang bagong himno ng bagong Pilipinas. At hindi rin niya sinunod na iparecite ang bagong Pilipinas na pledge. Hindi po niya sinunod. So, anong ibig sabihin yan? Vice Presidente ka. Supposed to be, sinusuportahan mo ang programa ng ating Pangulo. Sinusuportahan mo dapat ang ating Pangulo sa lahat ng bagay. Vice Presidente ka. DepEd Secretary ka pa. Di ba ikaw ang dapat na unang-unang nagpapatupad yan? Para nang sa ganon, tularan ka rin ng mga paaralan na sakop mo. DepEd ka eh. Bakit hindi mo pinatupad? Bakit ang pinakanta mo lang yung lupang hinirang? Bakit hindi mo pinatupad yung direktiba ng ating Pangulo? Nakita mo 'di ba sa Independence Day doon sa kahapon, 'di ba? Nakita mo pinakanta ang himno ng bagong Pilipinas at pina-recite din yung pledge ng bagong Pilipinas. Pero ikaw sa Davao hindi mo ginawa. Disrespectful ka sa ating Pangulo. Hindi mo sinunod ang ating Pangulo. Ang direktiba ng ating Pangulo ay binabaliwala mo, hindi mo sinusunod. So, ibig sabihin yan, wala ka ng karapatan para mag-stay dyan sa opisina mo na DepEd Secretary kasi ang nagbigay sa iyo niyan ng pribilehiyo na yan na magkaroon ng seat as DepEd Secretary, ang Pangulo natin ang nagbigay sa iyo niyan. Pero heto ka, hindi mo sinusunod. So, ano pang hinihintay mo, Sara Duterte? Umalis ka na dyan. Huwag mo masyadong kapalan ang mukha mo. Baka isang araw magising ka na lang na magulat ka na lang na bakit puro mukha na lang yung katawan mo. Wala ka ng katawan kundi mukha na lang at sobrang kapal. Umalis ka na dyan. Sara Duterte, hindi ka nararapat as DepEd Secretary. Hindi ka nararapat na maging kasapi ng kabinete ng ating Pangulo dahil in the first place, hindi ka naman niya supporter eh. Hindi ka supporter ng Pangulo natin. Hindi mo siya sinusuportahan sa kanyang mga direktiba. Utos ng Pangulo natin eh. Pinahiya mo ang Pangulo natin. Hindi ka sumunod sa Pangulo natin. Tandaan mo yan. Diba? Sana ang ginawa mo kahapon, Independence Day, hindi mo naman pala susundin ng Pangulo, sana hindi ka na lang nagpa-flag racing. Diba? Wala na lang sanang flag racing. Kasi kitang-kita tuloy na disrespectful ka. Disobedient ka. Hindi ka marunong sumunod. At hindi ka pwedeng maging leader. Kasi hindi ka marunong sumunod. Disrespectful ka. Dahil ang sabi, a good leader is once a good follower. Kung gusto mo maging leader, dapat good follower ka. Yan muna yan. Kung hindi mo kayang sumunod sa mga utos sa'yo, sa mga direktiba sa'yo ng iyong leader, wala kang karapatan na maging leader. Dahil ibig sabihin yan, hindi ka magiging mabuting leader kasi nga, hindi ka naman good follower. Yun lang yun mga kababayan, simpleng-simple lang. Ang isang tao na hindi marunong sumunod sa kanyang leader ay hindi kailanman magiging mabuting leader. Kaya wala kang karapatan na maging leader ng bansa dahil disrespectful ka, disobedient ka, hindi ka marunong sumunod sa nakakataas sa'yo. Rebelde ka, NPA ka.
Ba? So ngayon, tayo naman magre-red tag sa kanya. Rebelde ka, Sara Duterte. Hindi ka marunong sumunod sa nakakataas sa'yo. Rebelde ka. NPA ka. Komunista ka. Sabagay, totoo naman na komunista siya eh. China lover. Mas mahal niya ang China kaysa Pilipinas. Guys, ang sabi nga ni Commodore J. Tariela, di ba? Si Commodore J. Tariela hindi nakatiis. Nagbigay siya ng kanyang komentaryo, ng kanyang statement, no? Sa kanyang page, no? Although hindi niya sinabi kung sino to, pero halatang halata kung sino ang kanyang tinutukoy. So, tingnan natin mga guys ha, babasahin ko para sa inyo. Hindi na nakatiis si Commodore J. Tariela. So, basahin natin. Ngayon nangangati naman ang ilong ko. So, ito po yung sabi ni Commodore J. Tariela. Basahin ko para sa inyo. Ang sabi po niya, they never had any comments when the armed forces of the Philippines and the Philippine Coast Guard were subjected to the inhumane and barbaric harassment while carrying our medical evacuation in Ayungin Shoal. However, when the mansion of the fugitive Kibuloy was surrounded by the Philippine National Police, they had lengthy statements and even criticized the police efforts to arrest him. I find such reaction paradoxical, and it makes one question where their loyalty and interest really lie. Oh, di ba? So mga kaibigan, ibig lang sabihin yan, nakikita na ng maraming tao, no? Kahit si Commodore J. Tariela, napansin niya. Hindi kumikibo about the issue of West Philippine Sea. Walang sinasabi si Sara, di ba? Kahit nung winoter cannon tayo na napahamak yung mga Navy natin at may mga nasugatan, wala siyang sinasabi, di ba? Hindi niya dinalaw, wala siyang statement of concern, wala talaga. Pero eto mga kababayan, nung pinaligiran yung mansion o yung kingdom nitong fugitive na to, na best friend ng mga Duterte, ay eto mga kaibigan, nag-react agad. Simultaneous, nag-react si Digong, nag-react si Sara, nagsipag-react sila. Pero pagdating sa issue ng West Philippine Sea, tikom ang bibig ni Sara. Kasi nga, mas mahal nila ang China kaysa Pilipinas. Kasi nga, eto, maraming ganito, nakatulong sa kanila, tinulungan sila. Ganyan ba? Ganyan ba, mga Didi Sheets, ang inyong magiging pangulo? Sabi nyo? Pera-pera lang. Kapag may pera, doon sila. Diba? Salamat po sa lahat ng nanood. Babalik na lang po ako mamaya, no? Bye-bye. Admin Rich po ito. Fight fake news. Expose the truth. Bye. Salamat po.